na taon-taon tayo na nagsasabing magpapapayat na ako. Pero madalas din na ito'y nananatiling pangako na lang na napapako, hindi napapanindigan. Pwes, ibahin ninyo si Ricky Rivero. Kabilang si Ricky Rivero sa mga talento ng programang That's Entertainment. Nang mawala sa showbiz, lumobo na ang kanyang katawan. Ako talagang lumba-lumba. Bigat ang 3 sako po ng bigat. Pero bago matapos ang 2006, abay mantakin ninyong umabot sa halos 170 pounds ang nabawas sa kanyang timbang. Inspirasyon sa mga matatabang nais magpapayat kung paano nagawa ni Ricky na pag-goodbye taba, hello payat. Kailangan maging focus ka talaga. Kailangan gustuhin mo talagang pumayat. Ganito siya kataba noon. Heto ang pangangatawan niya ngayon. Siya si Ricky Rivero, dating child star at gumanap na Batang Agilat sa pelikula ng yumaong si FPJ. Naging kapuna-puna ang paglobo ng katawan ni Ricky, na umabot ba naman sa pinakamabigat niyang timbang na 334 pounds. 3 sako ng bigas ang bigat, na 334 pounds. 3 sako ng bigas ang bigat, at ang kanyang baywang ay umabot sa 48 pulgada o 48 inches. 10 taon din halos na natiling mataba si Ricky bago tuliyang nagdesisyong magpapayat, Enero noong 1 taon. Sinimulan ni Ricky ang pag-gym sa pamamagitan ng paglalakad sa treadmill ng 5 minuto. At kada linggo ay kanya itong pinatatagal ng unti-unti. At nang unti-unti ring bumababa ng kanyang timbang, naku, lalo niyang pinagigihan at nagsimula na siyang tumakbo. Ngayon, kayang-kaya na ni Ricky ang tumakbo ng 45 minuto nang walang pahinga. Pagod na raw kasi siyang maging mataba at nahihirapan na siyang kumilos at lumakad. Kasi gusto kong umayos yung aking pangangatawan. I wanted to look good. At talagang sub-sub sa pagdidieta sa pamamagitan ng tinatawag na South Beach Diet Phase 2. Ibig sabihin, low fat, low sugar, at low carb ang kinakain niya sa loob ng 9 na buwan. Actually, itong phase 2 ng South Beach Diet, kasi sa phase 1 ng South Beach talagang walang carbs, tsaka walang sugar. Ngayon, itong phase 2, meron na ngayon meron na siyang carbs in the form of brown rice. Kasi healthy ang brown rice, mabilis yung ma-digest. Tapos, ngayon, itong mga variants na to, may ito, tuna salpicao, tapos chicken yakitori, beef, tsaka ito chicken burger. Lahat yan, cooked in canola oil. Kasi okay din yung canola oil kasi yun yung pinakamababa ang content ng trans fat, which is not good for you. Kaya naman, ang drama niya ngayon, naku, goodbye 334 pounds, hello, 163 pounds. At ang baywang, 31 pulgada na lang. Talagang hello and goodbye, ano? I mean, after 2006, goodbye taba. Forever. Hello, love life. Sana. Sana. Anong sekreto? Ang sekreto, siguro kailangan maging focus ka talaga. Kailangan gustuhin mo talagang pumayat. Kasi kung medyo half-hearted ka lang sa pagpapapayat, hindi mo rin ma-achieve. Hanggang 11 pounds lang dapat ang ibaba ng kanyang timbang sa loob ng 1 buwan, pero dahil sa kagustuhan niyang lumiit ka agad-agad, doble ang bilis ng pagbabawas ng kanyang taba at timbang. Bagay na hindi nire-rekomenda ng mga doktor at dalubhasa sa pagpapapayat. Maaaring sa sobrang fasting, mag-develop siya ng 1 gallstone. Kung i-base natin yung case ng 59 kg na tao, ang kanyang energy expenditure should be not much of 2,600 kilocalories per day. So, ibig sabihin, kailangan meron siyang maximum na energy expenditure for that day para hindi ma-apekto ang kanyang energy. Maliban sa timbang na pinapaalamanan mo na for 2007, babalik ka na rin daw sa harap ng camera. Hopefully, sana now that I look good and I feel good, sana magkaroon ako ng mga opportunities. Magbalik artista ulit. Talaga? Nagsisilito ka na. Hello sa bagong bihis
at bagong muka ng buhay, isa nga. At syempre, kasabay nito ang tuluyang pag-goodbye sa maling na kasanayan. Hello and goodbye.